Okay? Diyan na kayo? Oh, gusto ko sabay-sabay magbasa. Verse 1. Everybody, audible ha? Ibig sabihin, may bigkas. Bibigkasin. Hindi nasa isip lang. So, basahin. Sabay-sabay, mabagal lang, wag bibilisan. Ready, read. Then the people saw that Moses spake come down out of the mount. The people gathered themselves together unto Aaron, and said Unto him, Up, make us gods, which shall go before us. For as for this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we wot not what is become. Nakita nyo? So ito yung account na si Moses, nanggaling siya sa mount, kausap niya ang Panginoon, binibigay sa kanya yung law, then, yung mga tao nainip sila. Imbis na maghintay lang sila, itong mga tao na to, delay daw si Moses, so dahil doon, di na nila alam mangyari. Verse 2, ano nangyari? Ready, read. And Aaron said unto them, Break off the golden earrings, which are in the ears of your wives, of your sons, and of your daughters, and bring them unto me. So, nangyari, sabi ni Aaron, lahat na meron dyan mga hikaw, pakibigay nyo lahat sa akin, yung mga gintong hikaw, galing sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga anak na babae, at dalhin kay Aaron. Kasi si Aaron, sino po si Aaron? Kapatid ni? At sino siya sa bayan ng Israel? Ano siya? Ano yung katungkulan niya? High priest. Okay? Aaron is the high priest. Verse 3, ready, read. And all the people break off The golden earrings which were in their ears and brought them unto Aaron. So, pinagtatanggal na nila, dinala nila kay Aaron. Verse 4, ready, read. And he received them at their hand and fashioned it with a graving tool after he had made it a molten calf. And they said, This be thy gods, O Israel, which brought thee up out of the land. So imagine, nilabas sila ng Panginoon out of that Egypt, out of that bondage. Pagpunta nila dito sa wilderness, na-delay lang si Moses ng saglit. Sabi nila, ang tagal niya, hindi natin alam, baka patay na yan. Baka patay na siya. So bumaba, ay ito yung mga tao na to, sabi ni Aaron, kung gusto nyo gawin, bigay nyo sa akin yung mga nasa tenga nyo, yan, bigay nyo. At gumawa sila ng sabi ng verse number 4, molten calf. Baka. Kaya nga, sa India, and a common expression even in the US, ano sinasabi? Holy cow. Diba? Diyan din yun galing. Kay molten calf. So, golden ito. Gintong baka na sinasamba. Yun talaga so, yun na yung gagamitin nila or ituturing nila na naglabas sa kanila out of Egypt. Verse 5, ready, read. And when Aaron saw it, he built an altar before it, and Aaron made proclamation and said, Tomorrow is a feast to the Lord. Verse 6, and they rose up early on the morrow, and offered burnt offerings, and brought peace offerings, and the people sat down to eat and to drink, and rose. Kita natin, yun na yung pinalit nila sa Panginoon. Instead na yung Diyos, yung kanilang sasambahin, ni-replace nila with that idol, with that molten calf, with that golden cow. So, ang nangyari in verse number 6, mag-aalay din sila ng burnt sacrifices instead sa Panginoon to that cow. At ano yung naging action ng mga tao? People sat down to eat and to drink and rose up to play. Verse 7, ready, read. The Lord said unto Moses, Go, get thee down, for thy people which thou broughtest out of the land of Egypt have corrupted themselves. Tuloy, 8. They have turned aside quickly out of the way, which I commanded them. They have made them a molten calf, and have worshipped it, and said, This be thy gods, O Israel, which have brought thee up out of the land of Egypt. Verse 9, And the Lord said unto Moses, I have seen this people, and behold, it is a stiff-necked people. Verse 10, Now therefore, let me alone, that my wrath may wax hot against them, and that I may consume them, and I'll make of thee a great nation. Verse, okay,
Tatalunan na natin. So si Moses, verse 11 to 14, nag-plead siya sa Panginoon. Nag-plead siya. So ang naging result, verse 14 na lang. Verse 14, read. And the Lord repented of the evil which he thought to do unto his people. Verse 15, ready, read. And Moses turned And went down from the mount, and the 2 tables of the testimony were in his hand. The tables were written in both their sides. On the one side and on the other were they written. Verse 16. And the tables were the work of God, and the writing was the writing of God, graven upon the table. Verse 17. And when Joshua heard the noise of the people as they shouted, he said unto Moses, There is a noise of war in the camp. Verse 18. And he said, It is not the voice of them that shout for mastery, neither is it the voice of them that cry for being overcome, but the noise of them that sing. Makita nyo? Verse 18. Anong ginagawa nila? They are, sa verse number 6, people sat down to eat and to drink and rose up to play. Pagdating mo ng verse number 18, accompanying action o yung ginagawa din nila kasama nun is that they have a noise. Merong ingay. Pero yung ingay na ito associated with singing. Sabi ni Joshua, naririnig ko, pero, okay, naririnig ko, there is noise in the camp, pero hindi voice ito ng hindi ito parang inuusig ka or gusto kang kunin. Hindi ito yung mga bansa, hindi kagaya ng Egypt na gusto silang sakupin, yung parang ganon. Hindi yun yung tunog na yun. Ang naririnig nilang tunog, noise of them that sing do I hear. Verse 19, ready, read. And it came to pass, as soon as he came nigh unto the camp, that he saw the calf and the dancing, and Moses' anger waxed hot, and cast the tables out of his hand, and break them. So na-imagine nyo kung ano nangyari? Moses, galing sa mount, dala-dala niya po sa kanya, dala niya yung tables of stone, kung saan nakasulat yung 10 Commandments. Galing siya sa itaas, pagbaba niya, nakita niya yung mga ginagawa ng mga tao ba? Bakit merong baka dito na sinasamba nila? Bakit ito? At anong nangyari dito? Ang ingay, umaawit pa. So nakita ni Moses yon. Remember, in verse 11 to 13, nakiusap muna si Moses sa Panginoon. So ayaw ni Moses na itong mga tao na ito ay mamamatay. Pero nung si Moses mismo ang nakakita nung pangyayari, binasag niya. Galit siya. Galit na galit siya. Bakit ganito? Binasag niya ganyan. Yung binigay sa kanya ng Panginoon na sinulatan mismo ng daliri ng Diyos. Verse 20, ready, read. He took the calf which they had made and burned it in the fire and ground it to powder and sawed it upon the water and made the children of Israel drink of it. Verse 21. And Moses said unto Aaron, What this people unto thee, that thou hast brought so great a sin upon them? Verse 22. And Aaron said, Let not the anger of the Lord wax hot. Thou knowest the people, that they are set on mischief. Verse 23. For they said unto me, Make us gods, which shall go before us. For as for this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we wot not what is become of him. Verse 24. And I said unto them, Whosoever hath any gold, let them break it off. So they gave it me. Then I cast it into the fire, and there came out this calf. Verse 25. And when Moses saw that the people were naked, for Aaron had made them naked unto their shame among their enemies. Kita nyo, okay? Stop. Verse 25. What do we have? Yung mga tao na ito, yung bayan ng Israel, they came out of Egypt, pero yung Egypt hindi lumabas sa kanilang puso. So when they came out, instead of obeying the commandments of the Lord, which they have agreed, sila ay sumang-ayon, nasusunod sila sa utos ng Panginoon. Pero ang nangyari, tinamad sila, nainip sila, nihintay nila si Moses, tagal ni Moses bumaba, kung kayo naman din, kung tayo naman din, kausap natin yung Diyos, bababa ka pa ba? Ang sarap ng fellowship nila ng Panginoon doon. So, ang sarap ang nangyari naman sa baba, dahil sa itong mga tao na ito, hindi naman talaga nawala yung Egypt sa kanilang mga puso, so sila po ay sumamba sa Diyos. Nandun sa puso nila yung Diyos-Diyosan. Nandun sa puso nila. So si Aaron, walang magawa, sige, gawa tayo ng Diyos-Diyosan nyo. No?
Kinuha yung mga ginto, ginawang golden calf, at ito po, pagsama-samahin mo lahat yon, pagsama-samahin mo lahat ng elemento, umaawit, sumasayaw, nakahubad. Ganon yung itsura. Ganon yung itsura nung buong, yung nangyari sa bayan ng Israel, ano? Nasa wilderness pa lang sila, ganon yung nangyari sa kanila. Verse 26, tignan yung naging result. Ready, read. Then Moses stood in the gate of the camp and said, Who is on the Lord's side? Let him come unto me. And all the sons of Levi gathered themselves together unto him. Verse 27, And he said unto them, Thus saith the Lord God of Israel, Put every man his sword by his side, and go in and out from gate to gate throughout the camp, and slay every man his brother, and every man his companion, and every man his neighbor. Verse 28, ready, read. And the children of Levi did according to the word of Moses, and there fell of the people that day about 3,000 men. Kung merong song na inaawit during that time, I don't believe parang sa hymns natin yung mga inaawit nila. I don't believe habang sinasamba nila yung golden calf na yun, na ang tugtog nila, To God be the glory, great things He hath done. I believe their music is connected to their lustful actions. Imagine, nakahubad na sila doon. Nakahubad sila. Umaawit sila, nagsasayawan sila. Pero, kung isipin natin sa inyong isipan, kahit yung mga bata pa, parang ang hirap naman nun. May gagawa ba nun? May gagawa ba nun? O ito tatanungin ko, nakakita na ba kayo ng concert sa cellphone nyo? Sa YouTube? Kahit sa YouTube lang. Mga concert. Di nyo ba nakikita kung anong suot ng mga nagsasayaw doon? Diba? Kulang na lang, wala na talagang isuot. Pero they are, by the biblical standards, they are naked. Hubad din sila. So meaning to say, ang gusto kong iunawa sa inyo, the music, yung music na meron sila in Exodus 32 is connected doon sa pamumuhay o doon sa actions ng pagsayaw nila ng nakahubad. So sumasang-ayon yung tunog, sumasang-ayon yung mga tugtugin nila sa kanilang ginagawa. Okay? So, ano sa palagay nyo? Ibig sabihin, sa tinuturo natin, hindi lahat ng music pwede. Meron talagang bad music na konektado yung ginagawa mo dun sa tinutugtog. Okay? Malaki ang impluensya ng tunog, music, sa buhay ng isang tao, na ang music pwede kanyang itulak na gawin yung mga bagay na to, kagaya sa chapter 32 na nabasa natin. Nandiyan pa kayo? Okay? Naintindihan? So, dito lang naman tayo ngayon. Pag nataas natin to, okay na. Okay? Kain na ng totong. Ano? Totong? Totong. Okay. Job 21. Job 21. I hope tinitake notes nyo ito, ha? Job 21. Verse 10 to 14. Job 21, 10 to 14. Verse number 10. Nandiyan na kayo? JR, nandiyan ka na? Buksan mo yung Bible mo. Job 21, nakalagay na dito, 10 to 14. Verse 10. Their bull gendereth, and faileth not. Their cow calveth, and casteth her calf. They send forth their little ones like a flock, and their children dance. They take the timbrel and harp, and rejoice at the sound of the organ. They spend their days in wealth, and in a moment go down to the grave. Therefore they say unto God, Depart from us, for we desire not the knowledge of thy ways. Di ba totoo yung nakalagay sa Job 21? Na maraming mga tao, wala silang pakialam sa bagay ng Diyos. Wala silang pakialam sa pamamaraan ng Panginoon. Pero, talagang yung music, consumed sila. They are too much consumed with their music that they, sabi ng verse 14,
sabi nila sa Diyos, depart from us, for we desire not the knowledge of thy ways. Okay? It is very possible na ang music, itulak ka palayo sa Diyos. Nakikinig kayo? Yung mga music dyan sa cellphone nyo, na hindi nyo pa dinidelete, na nakatago sa hidden folder, na naka-Spotify pa kayo, ba, nagbabayad pa kayo para lang mapakinggan yung mga ben-and-ben nyo, yung mga bini nyo, yung mga kung ano-ano dyan. Those things could steal away your heart from God. Yung mga bagay na pwedeng alisin yung ating puso, papalayo sa Panginoon. Daniel 3. Daniel 3. Malapit na tayo matao. Saglit lang, Diba? Ganyan lang. Daniel chapter 3. Daniel 3 verse 5. Dito naman, makikita nyo kung papaanong ang music nag-play ng part sa pag-worship, sa pag-desire na i-worship siya ng tao. And this is Nebuchadnezzar. So may gusto niyang gawin because at that time, Babylon is a big kingdom. Malaking kaharian yung Babylon. And because of that, napakaraming mga bansa nasa ilalim ng Babylon. So nagkaroon ng bright idea, itong mga tao na si Nebuchadnezzar, they will worship. So Nebuchadnezzar in Daniel 3, verse 5. Ang sabi ng Bible, that at that what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king hath set up. Imagine, so, hindi mo talaga maaalis na ang worship konektado sa music. But also, music could be used wrongly. Pwede mong gamitin yung music sa maling pamamaraan, kagaya nito, nasambahin nila yung hindi tunay na Diyos. Verse number 7. Anong sabi diyan, Kurt? Sa verse number 7 ng Daniel 3. Lakasan mo. Therefore at that time when all the people heard the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, blasphemy, and all kinds of music, all the people, the nations, and the languages fell down and worshipped the golden image of Nebuchadnezzar. Sino sa inyo naka-attend na ng mga sport fest? Sport fest sa school. Intrams, intramurals. Sino? Mga nakatira kayo sa bundok? Wala. Lahat dito, tama? Lahat dito naka-attend tayo ng intrams. Hindi nyo papansin pag intrams, yung pag tumutugtog ng yung mga drums, nadadala ka din sobrang lakas. Sobrang lakas niya, diba? Tapos, diba? Mapapasabay ka. Imagine, yung ginawa ko na yun is just a demonstration, pero imagine kung napakaraming mga instrument, sabay-sabay, tutugtog. Okay? Ganun yung nangyayari dito. Tapos verse number 15, now if ye be ready, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and all dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship. So inuutusan si Shadrach, Meshach, and Abednego. But by the way, their real names are Hananiah, Mishael, and Azariah. Mas kilala natin na Shadrach, Meshach, Abednego, mga pangalan nila yon na binigay sa kanila dito sa Babylon. At yung mga pangalan na yun yung mga pagan names. Nandun yung mga pangalan ng mga Diyos nila. Pero, yung pangalan nilang Hananiah, Mishael, saka Azariah, nandun yung pangalan ng Diyos. Okay? Pero dito, syempre, mas recognize yung Shadrach, Meshach, and Abednego. Now, in verse 15, inuutusan sila, kung di kayo sasamba dyan, ye shall be cast the same hour into the midst of a burning fiery furnace. And who is that God that shall deliver you out of my hands? Macnil, kumbinsido ka ba na ang maling music pwedeng hindi ka sa Diyos nag-worship kundi sa ibang Diyos? Dahil maling music Is it possible? No, na kahit yung mga words na ina-utter sa awit ay Jesus, ganyan.
Sa Bible, sinabi, there is another Jesus. Ha? Eko, sabihin natin, tunay na Diyos yung sinasamba natin, tama? Gagamitan mo ba ng maling music ang pagsamba sa Kanya? O hindi, yun ang point. Kasi kung ang Diyos ang ating sinasamba, dapat, they that cometh to God must believe that He is. Diba? And also, they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So, hindi ka pa pwedeng pupunta sa Diyos sa sarili mong pamamaraan. Clear ba yon? Okay? Clear ba yon? Casey? Clear? Okay. Next, Amos chapter 6. Amos 6, 5 to 6. Amos 6 verse 5 to 6, that chant to the sound of the viol, and invent to themselves instruments of music like David, that drink wine in bowls, and anoint themselves with the cheap ointments, but they are not grieved for the affliction of Joseph. So you see a definite strain of bad music in the Bible. Do meron talaga. This worldly music has crept into many churches and is being used to draw crowds. Narinig nyo na ba yun? Ay, para mas maraming maging interesado sa church natin. Gandahan natin yung music, di ba? Okay? Preachers are saying, we have to have this music to attract the young people. Dapat ito yung tugtog natin para maraming mga young people ang umattend. Yet the crowds are being conditioned to listen to the devil's music in worship services led by praise teams. Next comes the dancing. Diba? Meron bang tinatawag na dance ministry? Ang justification doon, makinig kayo, ang justification doon, sabi, si David nga sumayaw eh. Diba? David danced before the Lord. Isa lang yung masisiguro ko sa iyo. Diba lahat ng gagawin natin, dapat katanggap-tanggap sa Diyos? Saka sa glory ng Panginoon, tama? Kung kaya mong sumayaw ng holy, go. Okay? Kung kaya mong sumayaw ng holy at hindi malaswa, JR. Kung kaya mong sumayaw ng holy, so, kitigan natin. Pero kung ang sayaw ay sensual and fleshy, that will not be acceptable as worship to the Lord. Okay? So, finally, the devil shows up, although the worshipers will think they are worshiping the Lord like they did in Aaron's day. They are being prepared for the Antichrist and idolatry. That's all. The devil has cleverly infiltrated the churches with his music, played by people who are just like Cain's descendants. And some of them are not even saved. Christians are falling for this junk as if it were really from the Lord. You'd better watch out. Okay? Yes, Just. Ayusin muna nila yung damit nila. Kasi yung iba, nag-aaral din naman ako. No? Yung iba kasi, yung nagda-doxology, lalo na yung mga, oo, di ba? Doon pa lang eh. So, kaya, ito, pakinggan nyo. Kahit saang issue, makinig kayo, kahit saang issue, kailangan mag-aral kayo ng Biblia. Kasi, there's nothing na, yung discernment ay manggagaling sa Panginoon. Okay? Yung discernment manggagaling sa Panginoon. Now, hindi ako nagdi-dictate sa inyo na dapat nyong gawin. Ang gusto kong mangyari, naiintindihan nyo yung ginagawa nyo. Kasi kahit saang sitwasyon kayo isabak, kung naiintindihan nyo yung ginagawa nyo, gagawin nyo yung tama. Pero kung sasabi, hindi pwedeng gawin to, pwedeng gawin to. Kapag wala na sa listahan, gagawin mo na. Kasi wala na dun eh. Hindi na siya included sa... Pero kapag
meron kang principle sa isip mo, nilagay mo sa puso mo kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, at dapat lumalakad tayo sa spirito at hindi sa laman, magagawa mo yung bagay kahit hindi na sa listahan. Kahit wala naman dito yun, pero ba't ginagagawa mo yung tama? Kasi lumalakad ka sa spirito. Okay? So, marami sa mga schools, tapos na ako mag-high school, galing na ako doon, and during my school days, I learned to stand kung saan yung pananampalataya ko. Talaga nag-refuse ako sa mga bagay. Isa pa doon, di talaga ako marunong sumayaw. So, talagang dapat mag-refuse ka. Yeah? Ha? Dapat mag-refuse ka. Ha? Hindi, pero napasayaw nila ako dati. Napasayaw talaga nila ako dati. O yung Nestle. Nestle. Ayun. Nestle. Pero, natutunan ko na yung mga truth na to. May conviction na sa puso natin. Naintindihan nyo? So, yung idinadahilan, hindi, preacher kasi para sa grades eh. Lahat yan napapakiusapan. Kaya nga tayo ay nasa day of salvation, nasa beseeching time tayo ngayon. So, yung mga teacher, tao lang yan, napapakiusapan yan. Magpakabait ka kasi, huwag ka malilate, di ba? Magpakasipsip ka sa teacher mo. Di ba? Pwede naman eh. Para may pabor ka din na matatanggap. Ha? Naintindihan? So, yun lang, yung gusto ko ibigay sa inyo ngayon, merong bad music. Hindi lahat ng music acceptable. So, I pray, nawa, makonsider nyo kasi nakokontrol din yun yung mind. Nakokontrol siya. Mga pasimple nyo lang na gyrilim, mga ganon. Panahon ko pa pala, dati pa pala yun. Okay, yung mga buko ba? Buko. Matagal na yun. No, hindi nyo na alam siguro yun. Okay, so, I hope naging blessing sa inyo. Tayo mag-pray. Lord, salamat sa kabutihan mo. Salamat sa pagsama sa amin buong araw. Salamat, Lord. Though iba sa amin tired, exhausted sa buong araw, I pray na nawa, unti-unti, matuto po kami at magkaroon ng conviction, maging mga kabataan na ito, na matutong tumayo, Panginoon, sa kanilang pananampalataya sa gitna ng mundong magulo at mundong malayo sa Diyos. Salamat po sa iyong kapurihan. Pasalamat, Jesus, we pray. Amen.